Entrada 1, 2, 3, smile. Pang-5 araw na today ng Ramadan serye. At for today, meron kaming bisita. Dito kakain yung parents ng amo kong lalaki. Una kong ginawa dyan, nag-mix tayo ng beef sambusa filling. Yung beef na yan, yun pa rin yung una nating gawa nung first day ng Ramadan. Nilagay ko lang yan sa freezer. Nag-add lang tayo ng fresh boiled egg and chopped na dill and chive. Itong beef sambusa lang naman yung ating babalutin dahil yung ibang kain ng sambusa, di ba naka-prepare na tayo at nakalagay yun sa freezer. So, kunin ko na lang yan mamaya pagka magprito. After kong nagbalot, yung mga pinagbalot ko na beef sambusa, nilagay ko muna yan sa fridge para maiwasan nating masira dahil meron yung then ang kanilang sweets for today, kunafa na naman. So for today, dahil merong bisita, medyo malaki-laking baking pan yung ginawa ko. Ito yung baking pan na alala ko last year na ginawan ko ng pang buong pamilya yung kumakain. Inubos ko na yung isang blocks ng akawi cheese and in-slice ko yan ng super liliit and then binabad po yan 3 times ng hot water. Kailangan kasing hugasan or ibabad ng hot water yan dahil maalat. Pero maganda yung brand na yan. Hindi masyado, unlike nung nakaraan. Tapos, 3 can ng analog cream and 3 can din or 3 cup din ng fresh cream yung nilagay ko. Pero depende na yun sa inyo, mag-less kayo ng cream, mag-less kayo ng cheese, kung kunti lang or maliit lang yung baking pan na gagawin nyo or gagamitin nyo. Sa kunafa doon naman, medyo maganda-ganda na ngayon dahil naka-air dry na yan. Nung nakarang araw pa tayong gawa ng kunafa na to. So, maganda na siya. Naka-prepare na. Kumuha lang ako ng enough para ngayon and then nagtunaw ako ng 1.5 stick na butter kasi medyo marami yung gagawin natin. So, i-mix lang natin yung butter at yung kunafa dough. Tapos, yung kalahati niyan, siniparate ko muna. Bali yun yung pang toppings natin. Kung kulang, pwede naman mag-add. And then, i-flatten natin. Importante na hindi makapal yung ating kunafa dough para magkakaroon tayo ng masarap na kunafa. Crispy dapat yung ating kunafa. After na flatten, nilagay natin yung cream, mixture, and cheese. Inubos ko na kasi nga malaki yung ating baking pan. And then, nag-sprinkle ako ng 1.5 tablespoon ng sugar, tapos a pinch of cardamom powder. Kunting cardamom powder lang para hindi mag-overpower. And then, inuna ko yung gilid-gilid para hindi mapunta doon yung cheese. Masusunog kasi yung cheese pagka walang kunafa doon sa gilid. And then, yun na. I-bake na lang natin yan later, 1 hour bago isi-serve. Tapos, ito na tayo sa main dish. Shakriya yung napili nila. So, sa shakriya, gamit tayo ng lamb with bones. And gagamit tayo ng maraming onion. Naglagay ako ng whole peppercorn. And gamit tayo ng pressure pot. Ipe-pressure natin yan ng mga 45 minutes. Then, sinunod-sunod ko na yung mga dapat papakuluan. Like, itong karni na to. And then, beetroot para sa salad. Tapos, nagpa-boil na rin ako ng chicken breast para naman to sa chicken fata. Naglagay lang ako dyan ng bell pepper, asin at whole peppercorn. Ito naman kasama to sa chicken fata, maraming onion and konting tomato paste. Naglagay tayo ng sumak and mixed spices and asin. Tapos olive oil and naglagay tayo dyan ng konting lemon juice. Ito bagong recipe to na pinasa ni amo kong babae kanina. Ay kagabi pala. And sobrang nasarapan sila nito. Masarap daw tong chicken fata. Medyo maraming olive oil dyan and isasalang natin yan. Hindi kailangan mag-crispy yung ating onion dyan. Ang importante malambot yung onion natin and pakuluan lang natin yun ng dahan-dahan. Tapos, yung naluto na yung chicken breast, ihimay-himay natin yun. Like, gagawa tayo ng flakes na chicken or chicken flakes. Tapos, set aside muna natin yan. And dito muna tayo sa salad para malagay na to sa fridge. Gumamit tayo dyan ng baby spinach and ginger or arugula. Tapos yung beetroot na pinakuluan natin, hiniwa lang natin yun ng bite size. Tapos orange. Kasi ito orange salad. Nakagawa na tayo nito last week. Tapos naglagay tayo ng walnuts. Ang dressing niyan, honey, lemon, olive oil, and
balsamic vinegar. And naglagay pala tayo ng salt. Inuna ko yung salad para hindi natin makalimutan. Kasi nga yung salad, pagka na-prepare na, huhugutin na lang natin yan sa fridge mamaya pag mag-serve. Balik tayo dito sa ating main dish. Naluto na yung ating pinakuluang karne. Yung ating mga onion, nilagay ko sa blender kasama yung yogurt. Gumamit ako dyan ng 7 yogurt dahil marami yung gagawin natin dahil merong bisita. So yung 7 yogurt, hindi magkasya sa blender kaya nakadalawang blend tayo. Naglagay tayo ng itlog at 3 kutsarang all-purpose flour or pwede naman cornstarch. And then, nag-add tayo ng konting broth dyan. Enough para yung consistency hindi masyadong watery, hindi din masyadong thick. And then pakuluan na natin yan, timplahan. Kung okay na yung timpla, nag-add lang ako ng salt and paminta. Tapos pag kulong-kulo na siya, saka natin ilagay yung mga karne. Kasi nga pagka hindi pa siya makulo, na nilagay natin yung karne, di ba malambot na yung karne, so madurog siya. So kailangan pag malapit na siyang, pag ma-okay na siya, saka pa natin ilagay yung karne. So ganyan lang yung shakriya. Yung pair nito ay shayriya rice. So sa kabilang burner, nagluto na rin tayo ng shayriya rice. Medyo ngarag na tayo sa mga oras na ito dahil alas 5 na to ng hapon. Pasado ng alas 5 to. Tapos, ito naman, sinunod ko agad yung ating soup. Makalimutan ng lahat sa Ramadan. Huwag lang talaga yung soup. Ang request nila for today ay macaroni soup. Madali lang naman to. Nag-isa lang tayo ng sibuyas and maraming kamatis. Tapos, lutuin natin mabuti yung kamatis. Saka natin i-add yung macaroni pasta. Yung macaroni pasta ko dyan, yung pabilog-bilog lang. Tapos, meron tayong broth na galing doon sa chicken na pinakuluan natin. Nilagay na natin plus yung sobra sa ating lamb na broth. Tapos, naglagay tayo ng asin, paminta, at broth cubes. Naglagay pala ako ng tomato paste dyan sa soup. Balik tayo dito sa ating chicken fata, yung ating chicken flakes na hinimay-himay kanina. At yung ating onion, sinala ko yung oil. Tapos, yung onion ay hinalo ko dyan sa chicken. Sinunod ko lang yung video na binigay ni amo. And then, nagad ako ng konting salt and paminta. I-set aside natin to. I-assemble lang natin yan mamaya pagka kakain na yung mga amo. Kasi yung fata, meron kasing fried bread yan. So, kailangan hindi early yung paglagay para mag-crispy pa yung bread. So, yung white sauce nito, yogurt lang and salt. Dapat merong garlic yan. Pero Ramadan kasi ngayon, kaya hindi pwede yung fresh garlic. Yung sinalat nating oil kanina from onion, naglagay ako ng konti plus yung chicken broth. Ito naman yung para sa chicken fata mamaya. So, ito yung fried bread na Arabic bread. Naka-ready na yan. Lalagyan na lang yan ng mga sauce. Yung chicken, yung white sauce, tapos yung konting oil na may broth. So, ano na lang yun, assemble na lang yun mamaya. Tapos, luto na yung ating kunafa. Nasa alas 6 na yan ng gabi. So, meron kasi nagsabi na maganda daw i-flip up. So, maganda talaga siya upside down para parang maganda yung kanyang shape. So, naglagay tayo dyan ng sugar syrup and pistachio na crush. So, after nito, habang nagluto pala ako nito, nagpainit na tayo ng mantika. Kasi mag-umpisa na tayo magprito ng sambusa. Naka-ready na ang lahat. Tapos, meron tayong sambusa na nakalagay sa air fryer. Yung mga ating makakailanganin dyan, prepared na lahat. Tapos, init na yung soup, yung ating shakriya. Yung kanin naman, ready na yun, nasa Pyrex na, nilagay ko na sa microwave. Para in case na kailangan iinitin na lang yun sa microwave. And luto na yung ating mga sambusa dyan. Tapos yung shakriya natin, ganyan lang yung pagka-serve. Itong shakriya, pagkakakain sila, maghahanap yan sila ng paminta and asin. Ewan ko ba? So, nilagay ko na lahat yan sa serving dish habang si Belle at yung bisita din naming nurse ay sila yung nagsiserve. Yung macaroni soup, nilagay natin yan sa serving dish at naglagay tayo ng parsley na fresh. Masarap din tong soup na to. Yung chicken fata, hindi ko na-on yung camera. Nilayered ko lang yung fried bread, chicken, white sauce or yogurt. Naglagay tayo ng pomegranate, parsley, and pine nuts.